Alright mga kapatid, pag-usapan natin ang naging ganti ng Iran matapos nga silang salakayin ng Amerika at ng Israel, kung saan ay naulat mga tol na yun ang dahilan kung bakit nasawi ang Iranian Supreme Leader na si Khamenei. Samahan ninyo ako mga kapatid, pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. So meron tayong iba't ibang news source na panggagalingan ng balitang ating bibigyan ng reaction ngayong araw. So sabi rito, mula rito sa News 5 Everywhere, residential tower sa Bahrain nasunog kasunod ng missile attack sa Gulf. No, sabi rito, sunog sa Bahrain sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Iran at US-Israel. At mamaya mga kapatid, ito pag-usapan natin mula rito sa Times of India. Sabi rito, binomba ng Iran ang America's 5th Navy Fleet in Bahrain. US bases targeted in Qatar, Jordan, Iraq at marami pang iba. No? Mamaya, pag-usapan natin yan mga tol. Unahin muna natin dito sa News 5. Bago natin to panoorin mga kapatid, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, nagbibigay po tayo ng reaksyon sa mga maiinit na balita ngayon. Komentaryo, opinion at pag-aanalisa. Pwede ninyo ako samahan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. So ito na nga. Mula sa Reuters, March 1, 2026. Grabe na panahon talaga ngayon. Sabi rito, sa pool sa video ang sunog na sumiklab sa itaas na bahagi ng isang residential building sa Bahrain nitong Sabado, February 28. Kasunod ito ng mga ulat na ilang Gulf states ang tinarget ng missile strikes mula sa Iran matapos mangako ang Tehran na gaganti sa mga pag-atake ng US at Israel. Kinumpirma naman ng Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Jordan na kanilang na-intercept ang mga missile na umano'y inilunsad ng Iran. Sabing ganon mga tol. Natin yung balita. So ito yung video lang naman ng nasusunog na gusali, no? So lipat tayo rito sa Times of India, no? Sabi rito, Iran has intensified its retaliatory campaign across the Middle East, launching missile and drone strikes on American military targets and allied countries. Iranian missiles reportedly targeted the US Naval Headquarters in Bahrain, including the base of the United States 5th Fleet, while a drone strikes caused material damage at Bahrain International Airport. Iranian ballistic missiles also targeted the Al-Udeid Air Base in Qatar, where air defense systems attempted interceptions as explosions lit up the night sky. Meanwhile, missile activity was also reported in Jordan, dami no, where defense forces intercepted incoming threats after fires broke out in some areas. Panoorin na lamang natin to mga tol. Iran has intensified its retaliatory campaign across the Middle East, launching missile and drone strikes on American military targets and allied countries. Well, ito naman din ang pinangako ng Iran, di ba? Sabi nga, any attack na magmumula sa US, talagang magre-retaliate daw sila. At ang pupunteryahin nila, ito nga, kung ano yung pinupunterya nila ngayon, yun talaga ang target nila. In the latest, the Iranian military once again targeted the United States naval base in Bahrain. The footage showed Iranian missiles hitting the headquarters of the US 5th Fleet naval base. Although interceptors attempted to down Iranian missiles over Bahrain, they failed. Nabigo.
Bahrain International Airport was also a target. Tama, pati yung Bahrain International Airport. An Iranian drone directly targeted the American military installation at the airport. Bahrain's Interior Ministry said the international airport was targeted with a drone, quote, resulting in material damage without loss of life, end quote. It also said authorities were securing the area. The U.S. Embassy in Bahrain warned on February 28th that it considered high-rise buildings unsafe. The U.S.'s Al Udeid Air Base in Qatar also came under the barrage of Iranian ballistic missiles. An online video shows Patriot air defense systems working to intercept the Iranian missiles tonight. It showed the successful interception of several targets, lighting up the night sky. So eto yung mga nangyayari ngayon, mga kaganapan ngayon mga tol, na kumbaga parang bago pa man mangyari to, ito'y inaasahan na ng marami. Dahil nga doon pa lang sa ginawang pagkilos ng US na pagpapadala ng kanilang mga military doon sa palibot ng Iran. At saka yung paglilipat nila, di ba na naibalita rin, nagkaroon ng report na inililipat nila yung mga military assets nila at saka ibang personnel mula dun sa kanilang mga base papunta sa ibang lugar. Dun mo talaga makikita na parang may mangyayari kasi naghahanda sila eh. Diba? Naghahanda sila mga tol. At eto na nga, few days mula nung pinag-usapan natin yon, eto na, pinapanood na natin mga tol, nakikita na, naibabalita na, nabibigyan na natin ng reaction yung mga bagay na ganito. Earlier, on February 2, 8 people were injured in Qatar after Iranian missile shrapnel landed in multiple locations across the country, following a barrage of Iranian missiles that Qatar said its air defenses intercepted. Al Jazeera reported citing authorities. Eto, Doha, Qatar. Qatar's Ministry of Interior said 66 missiles were fired, and authorities received 114 reports of shrapnel falling nationwide. Qatar's Ministry of Foreign Affairs condemned the attack by Iran, calling it a reckless and irresponsible, as well as a flagrant violation of sovereignty and an escalation threatening regional stability. Kumbaga parang mas marami pa palang makakalaban ngayon ng Iran, no? Hindi lang basta Amerika at saka ang Israel. Pati yung mga bansa na pinunterya nila katulad na lamang nitong Qatar, Bahrain, di ba? Na pwede rin silang mag-retaliate. So tama din, no, sinabi ng Iran na pwede itong mauwi sa regional war. Diba? Kasi nga talagang mas malawak ang sakop, hindi lang basta Israel, Amerika, Iran, hindi lang silang tatlo. Kasi hindi nga kayang paabutin ng Iran yung kanilang mga ballistic missile doon sa mismong lupa ng Amerika. So hindi nila mapupuntirya yung mismong US. Talagang patatamaan nila yung mga US base. Kaso itong mga US base nandirito sa loob nitong mga bansang to. Meanwhile, Iran also targeted Israeli neighbor Jordan. A fire broke out on the streets after an Iranian missile strike, according to reports. On February 28th, the Jordanian armed forces intercepted and shot down 2 ballistic missiles. Pati Jordanian military kumilos din. The military also said its air force was conducting aerial sorties to protect the kingdom's skies and safeguard its sovereignty. No? So eto na nga mga kapatid, yung mga nangyayari, no? So tama nga talaga yung sinabi ng Iran na pwede itong mauwi sa regional war kasi hindi lang tatlong bansa yung pinag-uusapan natin dito mga tol. Kumikilos maging yung mga militar, nitong halimbawa Jordan, Qatar, Bahrain, kumikilos din pati militar nila mga tol. At sunod-sunod ang ginawang pagpapakawala ng Iran bilang gante. Gagalit sila mga tol sa ginawang pag-atake nitong Amerika at saka ng Israel sa kanila. So sa madaling salita, walang nangyari doon sa negosasyon. Tinotoo mga kapatid ng Iran ng Amerika yung kanilang mga babala, mga banta, at tinotoo rin ng Iran yung kanilang gante, yung babala nilang gaganti sila.
Saan pa kaya aabot itong labanang ito? Naku po. Ano ang inyong masasabi rito mga tol? Pwede kayong magbigay ng komentaryo, pwede kayong magbigay ng inyong reaksyon, pag-aanalisa sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.